targetin mo ito ng targetin hanggang sa ma-practice mo, dito ka na. Tama. Ang tawag natin yan, repentance. Ano ngayon? Saan tayo nagkakaproblema, mga kapatid? Saan tayo nagkakaproblema pala? Bakit pag may dumating yung may sinasabi yung iba, may binabalita yung iba, magkamisan, doon na po-focus yung attention mo. Tama? Doon na po-focus yung mga gustong gawin sa buhay na pupunta. Samantalang meron namang way na dapat yan. In fact, tandaan ninyo mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Kristo, very intelligent, huwag ninyong iisipin kung ano ang inyong kanin. Ito, nakapokus tayo. Kaya nga tayo nagtatapar. Huwag ninyong isipin kung ano ang inyong kalamping. Tama? Kung ano ang iinumin. Bakit ano daw yun? Yan ang mga iniisip ng mga taong walang pananampalataya. Naku, pumasok na naman yung salitang faith. Ito na naman misunderstood naman. Ano ba ang faith? Meron ka ba niyan o wala? Ano ba ang meaning ng pananampalataya? Kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Sino yun? Ang Diyos yun eh. At umaasa ka sa mga bagay na mangyayari. Ano yun? Yun yung sinabi ng Diyos. Amen. Pag nawala ka ron, yan, lumisya ka pa kanan, lumisya ka pa kaliwa, o kaya, nakapokus ka naman dito, nawala ka sa focus, tawag natin sin. That's very simple, mga kapatid. Ganun lang pala. Nandiyan na pala yung Diyos sa'yo, nawala ka lang sa linya. Maisip. Kaya minsan, pag kailangan may magpipreach, kasi yung nagpipreach o yung nag-evangelize, nasa kanya yung salita. Amen? Nang alin? Pagpapaalala. Always remember, ang tunay na preacher, ang pastor, ang evangelist, walang salitang nanggagaling sa kanya. Dapat ang salita galing lahat sa Panginoong Diyos, kasi yun lang yung original. Kaya nga napakahirap mag-preach kasi andun yung danger na i-interpret mo siya. Magkakaroon ka ng ibang meaning. Pag nagkaganon, mga kapatid, kakampi mo na si Satanas. Walang sinasabing mo. Ang isa sa pinakamasaklap na natutunan natin, lahat tayo aakyat sa langit. Wala naman nakasulat sa Biblia na ang tao ay para sa langit. Nilikha ang tao dito sa lupa. Ang langit ay para sa Panginoong Diyos. May ano yun eh. Wala, yun na natutunan natin. Kaya sa isang iglap, kapag nagbago ka ng isip, ano yung change of mind? Repentance. Babalik ka na sa original mong isip na ang hiningang ito galing sa Panginoong Diyos. Ayan na. Amen? Parang computer yan, di ba? I-erase lahat yung babalik ka sa original program. Nandun na. Tapos aayos na ngayon yung buhay mo. At malalaman mo, bakit hindi mo kailangan isipin ang kakainin, ang daramdin, inumin? Kasi yung palang lahat ng tatlong yan, nandito sa Panginoong Diyos. Siya yung source. Sa Kanya nanggagaling. Hindi mo kailangan magpakahirap. Kailangan takbo ng sanlibutan ito, hindi maganda. Amen? Meron pa nga pagkakataon, nagbigay ng guide ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 utos. Amen? Kung tuutusin, madaling sundin yung 10 utos. Bakit naging 613? Palagay mo, 10 lang yun eh.
naging 600, sobrang paliwanag. Detalye. Tinitalye, wala naman sinasabing ganon. Di ba naalala niyo, ulitin ko na naman yung babaeng nahuli sa pangangalam niya. Ayon po sa kasulatan, ano raw? Batuhin. Matuwid hanggang sa mamatay. Wala naman sinabi ang Diyos sa patungkol sa kamatayan, sa Diyos buhay. Anong sabi ng Panginoon? Sige, sinagot ba niya patungkol sa buhay? Hindi, sabi ng Panginoon, sige, yung walang kasalanan. Yung nasa target, yung nasa tama, siya unang bumatay. Wala. Anong sabi ng Panginoon? Hindi rin kita kakatulan. Kasi hindi judge ang Panginoon, ang Panginoon sa Kristo ng time na yun. Siya po ay mediator, nakikipamagitan. Ito ang nangyayari sa buhay natin. Kaya ako minsan parang nalulungkot kasi minsan pinakikinggan ko yung mga pinipreach kung ano-ano sinasabi. Bakit ano, hindi naman yun ang topic. Pinapatulan nila. Walang ganoon pagdating sa Panginoong Diyos. Ang pagdating sa Panginoong Diyos, huminga ka lang ng maayos, magpasalamat sa Kanya. Tingnan niyo yung Lord's Prayer. Ano yung Lord's Prayer? Ama namin. Ayun na. Ito na yun. Hindi mo siya pwedeng tawaging Ama kung hindi mo nare-realize sa Kanya lahat ng gagaling. Doon pa lang bagsak na eh. Wala, mali na agad. Sumasalangit ka. O, ano bang langit? Mapasa amin ang alin. Kaharian mo. The kingdom of heaven. Lahat yun. Wala, hindi isa-isa. Pagdating sa religion, sabi nga ng ng mga scholar, okay, maganda ang Greek, no? Ang Greek kasi, di ba, karamihan ng mga philosophy natin, puro Greek culture yan. Karamihan dyan. No? Magaling ang Greek kasi, detalyado, dinidetalyado niya. Yun ang ano ng Griego, yung Greek language. Yun ang ginamit na i-translate dito. Kaya yung mga nag-translate dito, dinidetalye nila. Okay naman sana yun. Kung yung nagbabasa, pagkakaintindi niya, babalik pa siya doon sa luna dapat. Na dinitalye lang. Eh hindi. Napunta na doon sa detalye, hindi niya alam kung saan nagbulat. Yun ang problema. At kapag detalye na lang ang pinag-usapan mo, saan ka kukuha ng source? Wala. Patay ka na. I-interpret mo ngayon siya ng sarili mo. Yun. Kaya nagkakaiba-iba ang ating churches. Ama namin sumasalangit ka, sundin ang loob mo. Dito na sa lupa. Ay, sa lupa nga eh. Parang nasa langit. Bigyan mo kami ng kakanin namin sa kanya lahat eh, source eh. Eh, ang ginagawa natin, puro baliktad. Kasi nga, ang influensya sa ating isipan, ay isang education, di ba? Religion, ano ba? Philosophy. Eh, pumasok tayo sa eskwelahan eh. Yun ang itinuturo sa atin. Ngayon, natatakuhan yata ang gobyerno, parang lalagyan yata uli ng katikisim, gano'n, parang yung religion, di ba, balik. Eh, uli kong nabasa, i-incorporate yata ang pag-aaral ng Biblia. Eh, marami rin yata tumatanggi. Kasi ano lang mong kinalaman yun, tinanong na talaga. Ay nako mga kapatid, puputungin ko muna dito. Ang magandang pinupunto lang dito mga kapatid. Kaya tayo namatay, hindi yan kasalanan ng Diyos. Kaya tayo namatay, lumisya yung isip natin sa mga bagay patungkol sa Diyos at sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi nito, ang sinunod ninyo, yung takbo na sa libutan. Ewan ko ba mga kapatid, ang liwa-liwanag sa gate ng school, no ID, no entry. May papapil. Meron talagang dusuway. Papasok at papasok pa siya. Alam mo nang wala kang ID, mga ngatwiran ka pa. Di ba? Napakasimple lang, no ID. Okay. Sana
Sabi nga sa barangay, ang laki na, may picture pa, bawal, pag pumunta ka, bawal ang nakashort, diba? Bawal ang nakasando, bawal ang ganito. Pagdating nila, nakikita mo yan. Bakat na lahat, ang buhay napaka-sexy sa, ma'am, sir, sinabi naman po, bawal po rito. Ayun, ano gagawin? Sinusunod ba nila ang batas? Ang sinusunod nila yung filosofiya ng sanlibutan. Laban naman sa Panginoon Diyos. Ang mahalaga dito na natutunan natin ngayon, nandiyan na sa iyong hiningay. Malaking puntos yan. I-align mo na yung isip mo kung sa hininga mo, maalala mo ang Panginoon Diyos. Sabi nga people became unaware. Yun pala nagiging kasalanan eh. Yung unaware ka na. Nawawala na sa isip mo na may Diyos. Na inaano ko ng Diyos. Ano-ano mga bagay na nagbibigay sa iyo ng nagpapalimot sa iyo pagdating sa Panginoon Diyos. Marami. Problema. Challenges. Okay, pumunta ka London. Loan dito, loan doon. Ang dami yung utang. Ando na lahat ang isipin. Wala na eh. Sabi nga ng Panginoon mo nang isipin kung anong iyong kakanin. Paano kami kakain? Anong iyong darating? Paano kami magsusod ng naku po? Anong iinom mo? Hindi mo mamatay kami sa buhay. Ang dami mong katuwiran. Ngayon, ang tanong doon, ito natin isara muna, wala tayong oras. Paano ka makakaligtas sa sanlibutan? Tama yung sinabi ni Paul. Isa lang po ang solusyon para mawala ka sa sanlibutan ito. Ano tayo sa palagay mo? Ito yung ayaw na ayaw ng lahat. Mamatay ka na. Diba? Mamatay ka sa sanlibutan ito. O kunin mo na lang ang mas magandang approach sa inyo, John chapter 3 verse 3. Except a man be born again. Yung again, hindi ko. Born from above. Hindi rito sa ngayon, ang nagiging problema lang natin, dito tayo ngayon nakatira. Amen? Dito tayo nakatira. Nandito tayo sa sanlibutan. Anong gagawin natin ngayon? Yan ang ating tatalakay sa susunod na linggo. No? Kasi nakasulat yan dito. Lalabagin ba natin ang batas sa daigdig na ito? Yan. No? Ano ang gagawin ng isang katulad natin, mga kapatid? Ayon dito sa sinabi ni Paul. Tandaan nyo, maging si Paul, nung sinulang Efeso, nasa kulungan na po siya. Mamamatay na siya ng time na yan. Pero makikita nyo, wala siyang sinabing anuman na mali ito, bakit ako ginanito ng Diyos? Wala akong makikita. Diretso lang po siya, mga kapatid. Kasi meron siyang nasa sa isip na dapat hindi lang natin isip. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sapagkat ang hininga, ang buhay nito hanggang sa ngayon ay nasa amin. Isa itong napakalaking biyaya, Panginoon. Isang biyayang sana ay magamit po namin sa tulong mo upang lalo po namin maunawaan ang lalim lang yung salita, ang mga bagay patungkol sa Espiritu. Lord, huwag mong kabayaan ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kami biyayaan, gabayan, provide us knowledge and wisdom na ang aming pong buhay na ginagamit sa ngayon ay magamit namin upang makabalik kami sa tamang pag-iisip, upang makaganap kami bilang bahagi ng iyong malinis sa katawan ng Diyos. O Lord, guide us with your love and patience and understanding. Ikaw lamang makagagawa nito, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng ito, Jesus. Kahit umako sa amin. Mahirap unawain ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Pero pinahiwatig sa atin, kailangan mong mamatay sa sanlibutan ito. Sabi
nga, dati sabi nga nito, patay na kayo eh, dahil wala makasalimutan kayo. Napakahirap lang intindihin ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Masaklap, masakit, pero may katotohanan na nakapaloob dito. At binigyan na tayo ng paalala na sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinom sa sarong, ipanahayan ninyo ang aking kamatayan at aking muling pagkabuhay. Buhay na walang hanggan, na siyang tuloy nating buhay na tinakda ng Panginoon. Sa tuwing kakain tayo sa tinapay na iinom sa sarong, pinapahiwatig natin na unti-unti nating pagbalik sa katotohanan ng buhay. Na ang buhay na ito, na ang laman nito ay hindi dapat gamitin sa makasalibutang paraan. Na ang dugong ito ay hindi dapat gamitin sa pagwawakas ng buhay, kundi katubusan ng buhay natin sa sanlibutan. Lord, i-bless mo ang tinapay sa araw ito as we remember your life in Jesus Christ. Amen. And amen. Tanggapin ninyo ang inyong bahagi